insan, pag-usapan po natin yung pinaka-corrupt na leader sa buong mundo. Ayan, insan, tingnan natin kung sino-sino yung mga nakapasok dito. Alam ko maraming excited dyan. At kahit ako, hindi na ako nagugulat na pasok siya. Kasi, totoo naman. O eto mga tansong talangka, para maintindihan nyo, mga anti-DDS dyan, anti-Duterte. O eto, panoorin nyo to at pakinggan. The most corrupt presidents in the history of the world, where power, greed, and betrayal came together like a bad reality show. First, Mohammed Suharto of Indonesia, who embezzled between $15, $38 billion. Suharto turned his country into his personal piggy bank, and when protests erupted in 1997, he finally had to step down. No one likes a billionaire dictator, apparently. Then there's Nawaz Sharif from Pakistan, who got caught with offshore assets worth up to $1.4 billion, thanks to the Panama Papers. He was disqualified, but not before building his empire. Ferdinand Marcos, the Philippines' secret billionaire, stashed $5, $10 billion in Swiss banks while his country faced poverty. Mobutu Sese Seko of DR. Kita nyo yun mga insan, nakakasama si Bongbong Marcos sa listahan ng mga corrupt official sa buong mundo yan mga insan. So ano mapapaliwanag dyan ng mga tansong talangka? Well ako mga insan, hindi na ako magugulat dyan. Oh, take note ha! Hindi sa akin ang galing yan mga insan. Nakita nyo naman na English yun, di ba? English yung napanood nyo. Oh, meaning mga banyaga yan. Diba? Mga banyaga po ang nagsabi niyan at hindi po tayong mga Pilipino, although marami naman ang naniniwala. Pero ang nakakagulat, banyaga na mismo ang nagsasabi. Sila nga malayo sa ating bansa pero alam nila na corrupt yung leader eh. Ang dami na kinukuha kasi yung pera kahit sa kabila ng kahirapan natin eh. So ano, hintayin ko yung magtatanggol dyan. O eto, may ebidensya ako. O baka sabihin nyo, fake news ako ha. Hindi galing sa akin yan. Nagre-reaction lang ako dito at sumasang-ayon ako. Kung hindi kayo sang-ayon, wala kayo. Basta ako sumasang-ayon dito. At hindi.